Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon, bisitahin man natin muli itong construction site ng Banlik Depot. No? So, doon sa mga hindi pa nakakaalam sa location nitong area na ito, so dito yung kanyang location. So, dito siya sa area ng Banlik Calamba, no? Laguna. So, dito yung kanyang location. Although dito hindi pa updated yung Google Earth dito. So kaya hindi pa nakita yun dito yung part na to. Pero ito siya. No, katabi rin niya yung Laguna Inland Terminal, no? O Laguna Gateway Inland Terminal. So Laguna Gateway Inland Container Terminal. Katabi niya. Then may access din siya. Well, ito siguro ay either temporary pa lang, no? So, access para sa dun sa construction site dito. Palabas ng National Road, no? So, strategic din dahil yung linya ng NSCR ay katabi rin nitong Inland Container Terminal. Dahil nga may plan sila, no, ng cargo rail alongside ng NSCR viaducts, no. Then may access yan dito. So at least ito may utilize to ng cargo rail, no, itong terminal na ito. So yan yung kanyang location dito sa may Banlik Calamba, Laguna. So ito na yung kanilang progress as of now, no. So kung titingnan natin, ito yung mismong layout ng station ng pinaka depot, no. So kung yung mga activity nila ngayon ay dito, kung nasaan yung underpass sa ilalim ng access road at saka ng rail access, no. Ito naman yung ngayon na nakita natin kung nasaan yung location para sa Operations and Control Center building o OCC building at yung location ng detention basin number 1 at dito, no, yung location ng detention basin number 2. So yan yung mga activity areas nila dito sa compound ng Banlik Depot, no. Ito. So nung huling update natin dito, naglalagay sila ng mga piles dito, no. So ngayon mukhang natapos na nila 'yon. At kung makikita ninyo ay na-pile hack na nila yung karamihan sa mga binaon nilang piles, no. Sa area na 'yan. So babalikan natin 'yan mamaya. So dito tayo. Dito sa area na to na marami pa ring mga vegetation, damo, puno, ay location ito ng mga stabling trucks, no. So sa ngayon hindi pa nila ginagalaw yan, wala pa sa priority siguro nila. So kaya ganyan pa rin yan, no. Then flying towards the western side, no. Matanaw natin dun yung underpass na ginagawa nila. So ito mga equipment to ng mga contractor, no, kagaya ng Bauer. Sila yung nagpa-piling works dyan, yung Bauer. So paling tayo dito sa may kanan. Balik ulit. So may mapapansin kayo may nakabakod pa dito, no. Not sure kung ano yung binabakuran nila dyan. May property pa rin dyan or what, no. Pero sa akin binakuran muna nila. So ito yung another view nung so detention basin ng kanyang foundations, yung mga piles na, and then yung OCC building. So yun yung
view niya. Natibag na nila yung mga upper part ng piles kasi nga lalagyan nila yan ng ng pile cap. So kailangan nilang gawin yan. So mapapansin nyo bakit parang, di ba, detention basin. By the way, detention basin ay doon i-imbak temporarily yung mga tubig ulan, no? O kaya storm water para hindi bumaha sa depot, no? And then afterwards i-release nila yon sa river, no? Pag natapos na yung ulan o something, no? Pero ang main purpose nga niyan ay temporary storage ng tubig, no? Para gaya rin ng mga detention ponds, no? Para hindi mag-run off o bumaha dyan sa area ng depot. So yun. And then dahil nga kung mapapasin nyo, parang ba't gano'n, parang mababaw siya, no? Parang nandun siya sa bandang ibabaw. Di ba dapat nakabaon sa lupa yan? Kasi nga itong buong area ng depot, papansin nyo dito, ito yung kanyang render image, ay nakataas siya So nakataas siya, then may retaining wall siya sa paligid. So mas mataas yung level niya kumpara dito sa surrounding na area, no? Mas tataasan siya kasi nga hindi level itong lupa na ito pababa ito towards dun sa San Cristobal River. So kailangan i-level nila itong lupa na ito. May mga area sa kanya, may mga area dun sa depot na tataasan ng 4 meters, no? Then tatambakan ng lupa sa loob niya. So mas mataas siya, no? 4 meters more than 10 feet. O mga 12 feet, more than 12 feet, mga ganyan siya. Mataas siya kumpara doon sa existing ground level. Meron din namang mga area doon na more than 10 meters o 10 meters yung taas nung kanyang retaining wall, and then may tambak na lupa siya. So ito yung existing ground level, ito naman yung level ng lupa sa loob. So mataas siya, no? So ito yung retaining wall, in-highlight ko as red. Then meron siyang pundasyon na mga piles, no? Para nga naman hindi siya basta-basta gumiba. So, kaya ganyan yung niyan. Pag tinaasan na yung lupa niyan, nasa ilalim na siya ng lupa. Mas mataas na yung level ng lupa sa ibabaw niya. And then yan ding detention basin na yan, magse-serve yan as a parang parking area, no? So sa ibabaw ng detention basin na yan ay magkakaroon ng motorbike parking shed at saka bicycle parking shed, no? Kasi nga open space lang siya. Nasa ilalim tong magiging parking na ito, yung detention basin number 1, no? Dahil itong area na to, detention basin number 1. Then ito naman yung pundasyon nga ng OCC building, no? So ito yung itsura niya ng OCC building. Pundasyon nito yung mga piles na yon. Dito yung operations and control center niya. Yung magmamanage ng rail operations, no? Diyan sa southern part ng NSCR. So diyan rin nila mamomonitor yung location ng mga trains. Then sila rin magko-control ng traffic ng mga trains na yun. Yung doon sa malayo, may mga piles din sila nilagay doon. Yun yung detention basin number 2 naman. So dito sa render image makita ninyo, dito yung location ng detention basin na yun. And then sa ibabaw niya may parking area din, no? So yung detention basin number 2 na yun, ganun din ang purpose para mag-imbak muna temporarily ng rainwater, then re-release afterwards, no? Para hindi magbaha dito sa area ng depot, which is natapos na rin nila yung piling works. So yun, ngayon dito sa tabi ng construction site ng depot nandyan yung kanilang site office, ito. At then may barracks, and then meron din dito na batching plant, no, para sa mga semento na gagamitin nila, sa concrete mix na gagamitin nila para dun sa depot. So dyan pinaghahalo-halo yun.
Yun yung underpass. Yan, yung ginagawa nila. So, matatanaw natin yung gateway terminal, no? Gateway inland container terminal. May mga nakalagay na mga nakastore na mga sasakyan. So yan yung activities nila ngayon. Ito pa. Yan. So ito yung access niya, no, papunta sa construction site. Ito ulit yung underpass. Ang daming sasakyan na nakatabi ngayon. Ito yung alignment ng NSCR Banlik, no? Diyan sa Banlik area. So may mga poste, columns na sila na naitayo dyan. Although hindi pa lahat, no? Kasi dito sa area na to, dito yung future Banlik station. Diyan sa area na yan. So mapalad itong mga kabahayan dito, malapit sila sa station. Ito, area ng Villa Palau, no? Doon naman sa malayo, makita natin dito yung starting point ng yellow launching gantry, no? Na nandun na sa malapit sa katapatan. So diyan yung starting point niya, nakapaglatag na sila ng mga viaducts dyan sa area na yan. So ito yung view ng container terminal, inland container terminal, na maaaring maging bahagi rin ng future cargo rail system, no? So ito yung existing yung existing San Cristobal Bridge. So ito San Cristobal River, ito yung San Cristobal Bridge ng PNR. Although sa ngayon walang operations ng PNR, so dyan lang muna siya. Yun yung close-up niya. So ito yung another view nung ginagawang underpass, no? So ito yung magiging itsura niya. So ito yung nasa taas, ito yung bird's eye view. Ito naman sa baba yung side view niya, no? So dito sa taas, ito yung magiging forma niya. Paliko siya dun, may access siya papuntang east, no? Pero dahil nga magi-intersect siya dun sa access road at dun sa rail track, no? Ito yun, no? Kasi ito yung access road, then to guardhouse, access road yan, papasok ng depot, at ito naman yung rail access, no? Yung mismong kung saan yung mga tren ay dadaan, papasok at saka palabas ng depot. Magi-intersect siya dito sa road na to, eh. So ang ginawa nila dyan ay kailangan magkaroon ng underpass, no? Para hindi sila mabangga. hindi sila makaano sa access, no? Nung mga tren at saka nung papasok ng access road, papasok ng depot. So mapapansin nyo dito, pababa siya dito sa area to, pababa mula sa existing ground level, then dadaan sa ilalim nung rail tracks at saka nung access road,
And then iibabaw siya dun sa kabila. So ito yun. Dito yung paibabaw niya. So dyan sa underpass na yan ay naka-integrate din ay pedestrian way, no? May kumbaga may way para sa mga pedestrian. So kaya palalim yun dahil pababa siya. Dadaan siya sa ilalim ng trucks, ng mga riles, ng parang viaduct way ng mga riles at saka access road. Yan nga siya. Kaya palalim yan. Ngayon naglagay sila ng mga piles dyan kasi may culvert dyan box culvert. Yun yung pundasyon nila, mga piles para dun sa culvert. So yan yun, pailalim siya. Yung iba na pile hack na rin nila yung iba. Yan. So ito yung existing level ng kalsada. Yan. May dumadaang kotse. SUV ba yan? Then dinivert lang muna nila kasi nga may construction sila dito. Pero pag natapos yan, bababa yung mga sasakyan then sa ilalim ng access road at saka ng rails. Then iibabaw siya papunta doon sa road dito sa papuntang east, no? So yan. No, ito yung barracks ng mga contractor ng Bauer, no? Sila yung nagpa-piling works dyan, Bauer. So binase ko sa kulay, no? Yan yung kulay ng Bauer, yellow at saka blue. Mga equipment nila nandyan. So ito yung kabuuan ng depot, no? Pahaba siya. So yan yung close up nung kanina nakita natin, no? Yung detention basin 1 at saka yung sa OCC building. Niligpit na nila ibang mga container tanks ng bentonite dahil tapos na sila sa piling works dyan sa area niya. Dito mukhang tinaasan na nila yung lupa dito, may tambak na ng lupa yun. So yun. So dito sa bandang to ay meron ding construction na ginagawa, no? May parang piling works din pero maliit lang, no? Not sure kung ito'y part pa rin ng NSCR Depot Construction Yard, no? Pero in the future makita natin kung ano ba talaga ito. So not sure kung part ito yun noon, no? So yun, ito yung tinitingnan natin yung detention basin number 2. At mukhang nililigpit na rin nila yung kanilang mga tanks dito, bentonite tanks. So yun. Detention basin 2 at the same time ay parking area din nandito sa dulo ng depot. So sa ngayon yun lamang po muna yung natin na update dito sa area ng Banlik Depot, no? Hopefully mayroon kayong na tutunan na information, no, dito sa ating update. Maraming salamat po sa inyo.